So good afternoon guys, ipiplex lang natin yung ating mga crayfish after ng 2 months na almost guys. Mula nung tayo ay maglagay ng crayfish pond at kinuha lang natin itong mga crayfish natin na to guys sa ilog lang dito sa Japan at hindi ko siya binili no. So marami nag-update sa akin kung ano na daw ang itsura nila, kung namatayan ba ako after nung nag-upload ako nun na wala pa silang oxygen at nilagay ko lang sila sa isang tub. Tapos kung namatayan daw ba ako, wala na guys, namatay nun at ito na yung itsura nila ngayon. Ginawa ko dito sa aking pond na to, yung mga hindi update. Dati tong goldfish pond guys, dahil nawala na yung mga goldfish ko, ay ginawa ko na lang siyang crayfish pond, which is mas na-enjoy ko guys mag-alaga ng crayfish kaysa sa goldfish. At ito na nga yung natira nating dalawang goldfish, dito ko sila nilagay sa ibabaw. Actually itong top na to, para to dun sa mga magiging inahin ko sana. Pero ang gagawin natin dyan, yung inahin natin, pag nilagay natin dyan, yung ating mga goldfish ay siya naman natin ilalagay dito. And then yung medaka naman natin, ang siya natin ilalagay dito o yung mga rice fish. Kasi para hindi tayo lalamukin, sila yung tagakain ng mga lamok. Meron tayong mga maliliit dito actually. Nandito sila sa mga bamboo natin na nilagay. Yan yung parang pinaka ano nila guys, yung pinaka taguan nila para hindi sila mapuntahan ng goldfish. Pero sa nakikita ko guys, alam niyo ba yung mga goldfish, parang takot ka nga sila sa mga crayfish. Alam niyo yung crayfish natin, maliliit lang eh dito. Ganito lang yung size nila. Ewan ko kung may nakalabas na yun. Basta maliliit lang sila guys, as in. Tapos, yung malalaki na dito natin nilagay, pero hindi ganun kalakihan. Tapos ngayon guys, naglagay tayo ng kangkong dito. Ayan. So, every other day, basta maubos nila yung kangkong na yan, hindi pala every other day, siguro mga once a week, naglalagay ako ng kangkong kapag hindi tayo nakapaglagay ng pagkain. So, iba-iba yung pagkain na nilalagay natin dyan guys, kung ano yung ma-harvest ko. For example, yung corn, nagbibigay din ako sa kanila, yung ubas, yung tawag dito, yung blueberry natin, blackberry. Tapos may ubas pa, di ba? Imagine niyo 'yon, guys. Minsan pag may tira akong kanin lamig, nilalagay ko din dito para hindi sila sayang. And sa mga nagtatanong kung namatay na daw ba ako, ay hindi pa. At marami nagsuggest nga sa akin na masyado daw mataas yung tubig ko, pero okay lang yan guys, kasi actually kinuha ko tong technique na to doon mismo sa pinagkuhanan ko sa kanila na dating balon. So yung technique na yon ay may mga bato-bato lang siya sa mga gilid-gilid niya para mabuo yung balon na yun na square rectangle yung shape niya. And then may mga butas yung sa gilid, doon sila nagtatago. Tapos ang ginawa ko, ginaya ko siya pero using bamboo guys. Ayan yung bamboo natin. Hindi ko pa nga na-update yun eh, yung paano natin siya sinet up. So ayan yung mga bamboo natin na kung saan guys kapag kailangan nila ng matataguan or syempre may kanya-kanya silang kwarto, kaya ang tawag ko dyan ay condominium bamboo. Ayan, kaya kahit ang dami nila, siguro kung titignan natin dyan guys, nasa 40 na sila, no? So pag dumami pa sila ay hindi ako mamumroblema kasi maraming taguan. Actually, bubunuin ko pa yan ng bamboo hanggang dun sa gilid niya at hanggang dito, hanggang dito. Papaligiran natin siya ng ganyan na bamboo. Ayan. Para kasi kahit nanganak yung iba dyan, may makalusot na maliliit, meron silang escape zone. Hindi sila basta-basta magkakainan kasi nga meron escape zone sila na kanya-kanya. At nakikita ko sa mga crayfish ko guys ay hindi sila yung may mga manners sila at meron silang tawag dito. May mga ugali silang Hapon Kita nyo kahit dikit-dikit sila guys, hindi sila basta mag-away-away ba dyan. So ayan, ganyan na sila lalaki at nakikita ko guys na parang ang mamacho na nila syempre dahil napaka-healthy ng pinapakain natin. Minsan pagka nagluluto tayo, may liver tayo guys, ay binibigyan ko din sila. And then pag may tira tayong sashimi na isda, binibigay din natin sa kanila guys. Pero syempre kailangan balance, pati gulay ay pinapakain natin sila at fruits. Nung last time nga nakakuha tayo ng melon na nabulok yung kanyang yung balat, so binigay ko na lang din sa kanila dahil hindi naman sila nahinog. Ang lalaki na nila guys. Ang problema nga guys ay hindi ko nakita ng buntis, kaya ayoko basta-basta kainin sila. Ayan, idadive ko kayo kasi nga ang gusto ko mapadami ko na muna sila. Ang pag-check nito, kaya ko sila dinadive kasi kine-check ko guys kung meron ng baluktot ang buntot, dahil din na sinabi sa atin na kapag nakatago na yung kanilang buntot, ito yung nakikita nyo yung buntot na yan, pag yan daw ay bumaluktot na at hindi nyo na nakikita, ang ibig sabihin ay carrier na siya na krill
Railings ba ang tawag doon? Oo. Tapos, ayan yung maliliit na huli nating pinahabol. Kasama natin si Ate Tati nung nanguha tayo. Ayan yun. Tapos ito, ang bilis nila guys maglakihan. Promise. Alam niyo yung nilagay natin dyan, hindi lahat malalaki bilang ang malalaki dyan. Pero nung sinay ko nga sila, kasi every morning guys talaga ay enjoy na enjoy ako na sinisilip sila. At dun sa nagtatanong kung may tumatakas, wala naman guys. Eh, sino ba naman ang gugustuhin tumakas? Eh, Diyos ko, libre ka ng pagkain araw-araw, umaga at gabi. At ayan nga, meron tayong kahoy dyan na pwede nilang takasan, pero hindi nila ginagawa guys. At hindi sila basta-basta nasusuffocate dyan kasi 5 ang oxygen natin dyan, yung aerator natin. So ayan, meron tayong isa dyan na malapad. Meron tayong isang malapad dun sa may ilalim. And then meron tayo ditong aerator na bowl. Na bowl lang ang size niya. Ayan, kung makikita nyo. So yung aerator natin na yan ay pinong-pinong bula ang nire-release niyan. Kaya talagang kumakalat yan hanggang sa gitna. Tapos meron pa tayo netong filter. So ayan, yung filter naman natin guys ay siya naman yung naglilinis nung excess na dumi. At nililinis ko yan at least once a month. Ang ginagawa ko, binubukas ko lang yung hose na to. Yan, meron yung connector doon, tinatanggal ko lang at nire-release ko. Plus yung pipe naman nito na nasa ilalim. Kasi doon naiipon yung dumi sa ilalim. So nire-release niya din yun. Na siya naman nagiging pandilig natin dito sa ating mga halaman. Nakikita nyo napakalago nila at ang gaganda nila, diba? Talagang forest na forest ang dating dito sa aurahan natin dito sa ating pan. Ang lakas makarelax guys, I promise you. So adik ang lola nyo, every morning nandito ako talaga nagche-check ng ating mga crayfish. At meron tayong mga medaka dito na nakuha lang din natin dun sa isang pond natin dun sa likod ng garden natin. Tapos 4 lang yan guys. And then nakita ko, ayan, may mga baby na rin sila. So magdadagdag pa tayo. Gusto ko dyan ay yung makukulay sana, no? May dilaw, may puti, at mayroon tayong orange. Hoping ay makabili tayo kasi hindi pa ako nakakalabas ngayon dahil sobrang kabisiyan ng lola niya. So ang mamacho nila guys, look. Oh, diba pwede na talaga silang ulamin. Ang problema lang ay gusto ko muna silang mapadami kaya ayoko na muna silang kainin. Ayan. So titingnan din natin hanggang magtaglamig kung kakayanin nila yung lamig ng temperature nitong ating pan, which is pang malamigan naman talaga sila, no? Kaya kayang-kaya nila yung winter dito sa Japan, and hoping ay maging success talaga yung pagpapadami natin sa kanila. Wait lang at ayan, ganyan sila kadami guys. At natutuwa lang ako kasi na-enjoy nila talaga yung ginawa nating mansion. Ayan, may mga nakasingit dyan na maliliit. Yung huli nating nilagay na kasama natin si Ate Tati. Ayan. So nakita nyo guys, super success yung ating pond. After 2 months yan guys ha. Once a month lang ako mag-release ng tubig, kalahati, and then nag-a-add na lang ako. And then umapaw nga lang yan sa sobrang ulan kasi nagtitira pa rin ako ng at least ganyan kalapad na kababa na tubig. Ang problema pag umuulan guys ay dito lahat ang patak ng tubig. Pero okay lang din yun guys kasi hindi naman sila nagtatakasan. Dahil nga sarap ng buhay nila. Sino ba naman nagugustong tumakas kapag libre ang pagkain mo, diba? So ayan na yung ating update sa ating mini pond ng ating crayfish. At kahit na dumami sila ng 1,000 dyan guys, as is yan, ang gagawin lang natin ay lagi lang tayong magdadagdag ng ating mansyon sa buong paligid niya. At dahil libre lang ang bamboo dito, may nagtanong sa akin bakit daw bamboo yung ginagamit ko at hindi pipe. Kasi guys, libre lang ang bamboo dito sa amin. The same time ay mas relax sila sa bamboo kaysa sa plastic. Nakikita ko lang so ayan yung mga plastic natin. Yan yung mga una kong nilagay na nakikita ko guys, ilan lang ang pumapasok dyan. Unlike itong ating bamboo, tsaka ito, halos lahat yan guys occupied. May nakikita akong mga nakapasok dyan na malalaking crayfish natin. So ayan guys, pagka naglagay ako talaga ng kangkong, naglalabasan silang lahat. So ang gagawin natin next time ay 2 bamboo, ay 2 kangkong nilalagay natin, 2 set, isa dito at isa doon, para hindi sila lahat dyan nakakumpul. Kasi ayan lahat sila nagkukumpulan. Diba? Ang saya-saya nila. Para iso ba naman yung nilipatan nila? Diba? Bukbang natin, hindi ko pa ma-update kung kailan, ewan ko.